Magandang umaga po sa ating lahat. Alright, Mabsat, nandito tayo kay Professor Tonton. Bisitahin natin. Meron siyang live 1 hour ago. Ito, latest lang to. 1 hour ago. Ay, 2 hours ago pala. Latest to. Tingnan natin anong matasabi ni Professor Tonton, Mabsat. Here we go. Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Biyernes at nandito naman po si Professor Tonton Codara sa isa ng edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live para sa mga friends ko at sa mga followers ko naman dito. Pati na po yung mga subscriber ko sa YouTube. Siyempre, lagi po tayong team replay. Pero lagi po ako nagpapasalamat doon sa mga nag-aabang lagi sa akin. At talagang inaabangan niyo ako. Kasi sa totoo lang, kapag sa FB Live, wala naman masyadong nanonood sa akin. Mga friends ko lang talaga, tilan lang yan. Ang karamihan po sa libo-libong taga-subaybay ko na nanonood ay kung hindi man sa Facebook replay, ay sa YouTube replay. At kaya, team replay po. Lagi po kayong nasa puso ko dahil kayo ang nagbubuhay ng loob ko na magpatuloy. Pero sabi ko nga kahit 5 na lang o 1 na lang nanonood sa akin, ipagpapatuloy ko itong commitment ko na makapagtulong sa pagpapaliwanag. Siyempre, sabi naman ng iba, paano naman siya, meron naman siyang bias. Siyempre, lahat tayo may bias. Importante dideklara natin, di ba? Siyempre, malinaw naman na hindi ko ako DDS. At pero hindi rin ako loyalista. Sumusuporta na ako sa gobyerno kung tama ang ginagawa. Kung hindi naman tama, pinupunan natin. Pero talagang nunca ako na magiging DDS ngayon. Bagamat noon, sumuporta ako kay Duterte. Masaya ngayon, kumustahan tayo ngayon? Kumusta na po kayo? Okay lang. Kumusta po ako sa inyo kung saan mo kayo sa loob sa mundo? Kamusta na daw kayo? Kamusta na kayo? Kayo ko ba umiiyak pag hindi kayo nakukumusta? Jenny Ramos, ako nga, hindi nyo kinukumusta Charot. Kaya po nagiging issue yung kumustahan na yan dahil si Senator Pia Cayetano ay umiyak. Oo nga. Uy, kamustahin niyo naman si Maestro. Kamusta ka, Maestro? Hindi maganda pakiramdam ni Maestro. Hindi nyo ba lang naisip? Wala man lang sa inyo ang nag-message. Diyos ko, Lord. Nangamusta? Ay, Diyos ko po, Rudy. Sa Senado. Napanood nyo naman siguro. Nag-react siya doon sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros na parang walang nangyari. Ako naman, nung pinapanood ko yung speech sa Senator Risa, parang iba yung gets ko. Hindi ko problema dito. Parang sinasabi lang naman ni Senator Risa, parang walang nangyaring gulo. Kasi binabanggit nga rin nga yung sinasabi ni ako ito mahirap dito sa bago kong internet nakikialam parang gusto akong palapas pag ganyan yung framing ko minsan bigla na ako lalayo meron akong kaharap di ba parang nangialam masyadong matalino na ngayon itong computer na ito anyway sinasabi ko na lang malinaw na wala namang ginawa doon sa Senator Risa na dapat parang ang sabi niya parang walang nangyari ibig sabihin parang walang nangyari ngayon hindi na nag-iimbestiga. Hindi niya sinasabing walang nangyari, kaya nga mayroong nangyari, kaya kailangang imbestigahan. Ganun ang pagkakaintindi ko Pero ito si Senator Pia out of nowhere, I don't know, for some reason, ayun ang kinasama ng loob niya na para bagang minimenos daw ni Risa Hontiveros yung karanasan nila. Natakot daw sila. Lalo na daw siya. Naisip daw niya mamamatay na siya. Parang ganun pala ang itsura ng natakotan na mamatay, nagla-live. At saka nagkumakain pa at nagkakape at nagkikwentuhan at nagpa-picture pa. Nag-groupie pa sila. Hindi ba? Parang, hindi na, kung ako yung takot ko yung timano, pag alam ko na safe, hindi pa safe, ako muna hindi magpipicture. Kasi alam nyo, pag mga ganyang may mga na assailants, pag hindi mo alam na mayroong armed attack, hindi ka dapat nagpo-broadcast kung nasaan ka. Right? Parang it's like, for example, nagbabarilan sa isang lugar. Siyempre, alam mo, hindi mo alam, baka ikaw ang inaatake nun, hinahanap ka. Hindi ka magla-live? Hindi mo ipapaalam, dito kami sa conference room na ito. Hindi ba, di pupunta na yan doon. As much as possible, you do not show you're visible. Right? Pero kita mo naman sila. Parang, ganun pala yung takot na takot. Hindi ko naman minimenos ang kanilang karanasan, pero I'm just matching it to the rational behavior of someone who is afraid. Uunahin mo pa yung mag-live ka. Tapos si Amy Marcos, nagla-live pa siya, ina-attack na yata kami sa paligid, makikita mo background si Camille Villar, nakatawa pa ako, parang relax. Parang namamasya lang ang lola mo, di ba? So yun lang hindi ko maintindihan. If they are really in fear, why the hell did they have a live streaming ba't kailan? Tsaka hindi ko ng itsura ng anyway. Pero umiyak si Pia, tapos biglang nakiiyak na rin si Loren. At iniyapos pa siya ni Camille. At may pahaplos-haplos pa sa likod si Bongo. Tsaka si Mark Villar lumapit. Parang And ang anak ko dito, nung nag-speech si Pia Cayetano, isa sa mga naging angst niya,
yung fact na hindi nyo man lang kami kinumusta. Tama naman si Senator Lacson. Ba't kayo namin kukumustahin na nagla-live kayo? Kita naman namin okay kayo. Nagkakapit pa kayo, nagkakainan pa kayo. Tapos ang masama nito, pinagbibindangan ng minority may kinalaman kasi umuwi ng maaga. Tama. Na kaya naman pala umuwi ng maaga ay dahil pinauwi. Kasi di ba nakaschedule daw ng caucus nung all senator caucus nung gabing yun. Bigla daw kinancel yung all senators caucus, majority na lang, yung minority hindi mo na sinama. O ano ngayon, ang sasabihin nila, talaga alam mo sa totoo lang, this is something that is really, makikita mo talaga yung pagsisinungaling or the lack of truthfulness. Kung medyo mabigat yung salitang sinungaling at baka mamaya umiyak na naman yung iba dyan. Sabihin natin for the lack of truthfulness, yung hindi sila nag-deliver sa atin. Yung sabihin na hindi naman, teka muna upo ko, saglit lang, huwag maingay at nagla-live si Lolo. Nandito kasi kasama ko siya. Okay, kising na. Sabi niya, hello. Ewan ko na rin yun. Mamaya malapit na to, after nito. Na alam niyo yung point na biglang sabihin, bakit? Mamaya, nagla-live pa si Lolo. Makinig ka na lang muna. Na makasama ka sa audience ko. Ano sasabi ko? Parang yung sasabihin na parang hindi mo nyo man lang kami kinumusta. Yun na lang word na yun. Parang nangga-gaslight, di ba? Aside from the fact na bakit natin sila kukumustahin, kita naman natin na okay sila. Pangalawa, bakit nga naman kukumustahin ni Senator Lacson? Binagbibintangan nyo pa nga na sila ay may pakana, kasama o may alam. Pero mas impasigit dito, kinumusta naman pala, right? Meron naman palang resibo, sila Tulfo, pinakita, merong group chat na merong mga mamaya na, tatapusin ko lang muna to ha. Ano po? Saglit lang. Kukuha kami for the game. Okay, but wait. I'm just finishing this. Anyway, saglitan apo ko ha kasi may ginagawa na si Lolo. hindi mahirap i-post to apo live to. Anyway, so meron naman pala resibo na kinumusta naman sila. May mga ibang senador na nangumusta. So it's like lie after lie. Lacks of facts. Di ba? Sa ngayon, natataranta na sila lalo ngayon dahil mukhang, di ba, nagdesisyon ng Korte Suprema na 951. Siyam ang nagsabi out of the 15 members na hindi mag-i-issue ng TRO. Ibinasura. 5 ang kumatig. So, interesado ako kung sino yung kumampi kay Bato de la Rosa. At isa ang nag-abstain. Ang narinig ko mula sa mga bubuwit na narinig ko, na alam ko, meron isang senador na parang pinipuwersa niya yung isang member ng Supreme Court. Pero hindi daw, nangyari. Kasi ayaw daw talaga ng maraming mga justices magbigay ng TRO. Kasi malinaw naman kung binasa nyo yung, parang, they're saying, ito madidies. Hindi pa naman tapos kasi yung main case naman ay hindi pa nadidesisyonan. Oo, pero ngayon, valid ang TRO. Ibig sabihin yan, valid ang arrest warrant. So, at sabi ng mga kakilala kong lawyer, kapag daw na-dismiss yung TRO petition, malabo na rin na mabigay yung main case. Hindi na daw parang masyado ng masalimuot at hindi normal. Kaya goodbye Bato, run, di ba? Itong mga abogado ni Bato, parang minsan iisipin mo, ano ba to? Bakit ako hindi ako lawyer? Pero tingnan mo na lang sila. Mga abogado, mga lawyer yung mga yan, pero parang, teka muna, ano ba yan? Imagine, sabihin ba naman ni Bondoc, ni Jimmy Bondoc, na pwedeng ang arrest warrant ibigay sa lawyer? Parang ako hindi ako lawyer, pero alam ko na arrest warrant doon sa tao mo binibigay. Hindi sa abogado. Otherwise, napakadali na ng trabaho ng sheriff ngayon. Pag gano'n, ibigay mo na lang sa kung sino abogado nung sa PAO. Kung PAO man yun, ayos na, di ba? So hindi, these people are really stretching. Mag-aapila pa daw sila para sa TRO. Meanwhile, meron na pong arrest warrant talagang order, i-arresta na si Bato. Pero para sa akin, yung paggalugad kay Bato all over the Philippines, ang akin lang payo sa huhuli sa kanya, mag-wear po kayo ng body cam. Para maklaro, may ebidensya kung paano nyo siya hulihin, kung manlaban man siya o ano man mangyari. Para hindi na magkaroon ng issue ang mga Duterte supporters na kung ano-ano ang kanilang sasabihin. 'Di ba? Alam mo naman niya maya mag-spin 'yan, 'di ba? Kailangan natin ng ayun ang aking apo. Ay, hindi nakikita ulo mo. Yan, 'di ba? Kasi, kaya ako nga ginagawa to dahil itong apo ko, magpipisa 7 years old pa lang to, mag-hi ka sa kanila, hi.
So yung kinabukasan niya iniisip ko, di ba? Yung mga kinabukasan ng kabataan natin, bagong gising, di ba? Katabi niya si Lolo kagabi natulog, di ba? Okay, so yun. Nagsisinungaling, di ba masama ang magsinungaling, di ba? Di ba? Telling a lie is wrong, right? Hindi dapat nagsisinungaling. Itong mga senador nagsisinungaling, di ba? Hindi dapat ganun, di ba? So, yun ang point dito. Parang nakikita mo na marami silang mga, kung hindi man sinungaling ang sinasabi. Teka muna, Riley, huwag na muna. Ako na lang, mamahintay mo na 3 minutes na lang. Okay? So, yun yung point. Naku, hindi na po natin pwedeng pahabain to at naggungulit na tong apo ko. Pero yun ang point ko dito. May batayan tayo. Ang katotohanan, may batayan tayo anong makatwiran. Ito mga abogado ni Bato de la Rosa, para mga hindi na makatwiran sinasabi. At ang mga senador sa majority, parang kung ano-ano na nasasabi, hindi mo lang kinumusta sumasama ang loob. Kita mo yung mga drama nila. Parang they are trying to gaslight us as if ang tanga ng Pilipino na hindi nakikita ang mga nangyayari. May magandang nangyayari ngayon eh. Marami nag-iisip. Marami ng mismong mga kilala kong taga Mindanao ang iba. Si Lord Dansuan na lang yung sinabi niya. Taga Mindanao siya pero naman lahat din ng mga taga Mindanao. Di ba? Marami ng tao. This is not good. Looking good for Sara Duterte. It's already becoming something that may not be tenable to her. That it's going to backfire. Yes, it is backfiring right now. Kasi the moment na magsalita ka ng hindi totoo, like hindi inatake ang Senado, samantalang kita naman natin, na inatake pala ang Senado, nakita naman natin na hindi inatake. Magsabi ka na walang nangumusta na meron naman pala. Na magsabi ka na merong nahuli, itong sa Amy Marcos diba nagsinungaling pa, meron na nahuling NBI na nagsabi inutusan daw ni BBM. The moment na nagsabi ka na wala naman gano'n. Diba? At ang mga abogado na dapat sana alam ang batas ay binabaliktad. Nasa simpleng common sense. Puro kasi alam naman na kahit sino ng arrest warrant binibigay sa tao, hindi sa abogado. Makikita na, maliban na kung yung abogadong hulihin, di ba? Naunting nahuhubaran yung kredibilidad. Yung nakikita natin na maraming tao na nag-iisip. Bakit ba itong taong ito kanya si Sara Duterte iwas ang iwas, ayaw umattend ng hearing? Anong iniiwasan niya? Nagtatanong ang bayan. Yung mga bulag na lang naman ng mga TDS, ang nadulungkot ako, may mga kaibigan ako, mababait naman ang iba dyan. Marami akong kakilala sa Bicol, mga friends ko naman, pero kita mo naman na talagang parang they are trying to scrap. Ang sabi ko nga, minsan naawa ako kasi hindi naman siguro sila, yung mga tao na alam nila, pero they're just desperate to say that they have never been wrong. Meron kasing aminin na nagkamali ka. Diba? They're clutching at straws. Pero, hindi na ganun lahat. Marami na nag-iisip. Marami na nagtatanong. Ba't si Bato de la Rosa ay ayaw sumurrender? Kung talagang wala siyang ginawang kasalanan, ba't niya natatakot? Due process yan. Diba? Korte Suprema na nagsasabi, hindi ka binigyan ng TRO, ibig sabihin valid yung arrest warrant. At valid ang basis nito. Naniwala sila doon si sinabi ni Darlene Berberabe. Kung nabasa nyo, it's a masterpiece. Okay? So yun lang. Kumustahan tayo? Kumusta na po kayo? Diba? Nagkukumusta rin ako sa inyo kung nasa mga sa mundo. Para hindi naman kayo umiyak. Kumusta? How are you? How do you do? Diba? I'm fine, thank you. Ako naman, kumustahin nyo din naman ako. Kamusta ka, Professor? O siya, tama na itong kumustahan. Sabado at Linggo, wala po tayong usapang politika. Sa Lunes po, ako po ay sa ibang lugar, di ko sigurado kung ako ay magkakameron ng signal. Pero malamang, try ko rin na magkaroon ng usapang politika sa Lunes. Okay, sa try. Kasi ako ay may trip na naman. May meron tayong trabaho na kailangan nagbiyahe. Wow. Pero hahanap tayo ng paraan. Kasi hindi naman entire day ay may trabaho tayo. Siyempre, hahanap tayo, lalo na't magaganda mga pag-uusapan natin. Okay? At itong aking apoy nangungulit na, sana napagturo ko siyang kaisipan, na-upload kami yung puso at napabawang panoy sa buhay, lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin na Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Have a nice weekend po tayo lahat. Ingat po tayo lagi. Okay? Alright. O yan, kamustahin nyo naman yung mga kasama nyo dyan, Makwan. Kamustahin nyo, baka mamaya magtampo sa'yo, di ba? I am Batman. Kaya kamustahin mo, kamusta kayong lahat dyan, mga kakabsat, no? Sana mapanagot lahat ng mga miyembro nila na kuntsaba para makaalpas si Bato. Sabi naman ni Ate Joy LC yan. Maraming salamat, Professor Tonton. Ay, Diyos ko, Lord Rudy. Kaya nabibisit yung mga garapata kasi hindi sila kinakamusta eh. Kamustahin nyo.
no? Dahil kung hindi, magtatampo, papalabasin na biktima sila, kawawang-kawawa sila, pero in reality, kinamusta naman, di ba? Diyos ko po, Rudy. O siya, maraming salamat, Professor. Next topic tayo. Last two topics tayo. Here we go.